Kung balak nyo magtrabaho dito sa Canada, siguraduhin nyo na matibay kayo sa lamig, pagkat laging nag-snow dito at mahaba ang winter time nila. At kung matibay naman kayo sa init, bagay kayo ito sa Israel kasi meron silang hot, dry summer. At meron naman silang konting pag-ulan at may winter season din, pero hindi ganong kalamig at hindi ganong kadami ang ulan dito. So, maganda naman ang klima dito. About naman sa health assistant dito sa mga workers dito sa Israel, ay maganda naman ang kanilang health insurance at health assistant. At kung sakali magkaroon ka ng sakit at maoperahan, magagamit mo naman yung card sa any cost. Hindi ako nagtatrabaho sa Canada, pero sa mga narinig ko, nababasa at sa pag-research ko, meron din silang napakagandang health service para sa kanilang mga nasakupan. Kaya wala kang tulak habigin, mapa-Israel man o Canada para sa health service. In the same area, each. At kung trabaho naman ang pag-uusapan at mga employer, maraming mabubuti employer dito sa Israel. Halos lahat sila may magandang kalooban. Diretsahan lang talaga sila magsalita, pero mabubuti ang kanilang kalooban. Sinasabi ng mga Pilipino ay lubos na kinikilala at pinapahalagan sa Canada dahil sa kanilang kasipagan at dedikasyon sa trabaho. Yun nga lang, kahit sinasabing mataas ang sahod, mahal ang gastos at pamumuhay, lalo na sa malaking lungsod tulad ng Toronto at Vancouver, kung saan mataas ang presyo ng mga pabahay. At alam naman natin ang advantage nating mga Pilipino rito. Dahil dito sa Canada, pwede natin kunin ang ating pamilya para makasama. At dito sa Israel, ay meron lang tayong limitadong panahon para magtrabaho at di natin pwedeng dalhin ang ating mga pamilya. So, magkaibang lugar, magkaibang patakaran, pero halos parehas naman na may magandang benepisyo para sa mga Pilipino. So, nasa atin na lang kung anong pipiliin natin. Kaysa naman sa Pilipinas na naghihirap tayo. Walang tulak habigin, parehas magandang bansa, parehas na makakatulong para tayo umasenso.